na naman talaga pagsisisigan mo yung sarili mo. Kasi ako 2 years ago. Alam yung kwento ko. Dito lang yung musunod na episode dito pas ano. Ikaw kasi hindi ka nakita sa future. Hindi nakita sa future. Ako 2 years ago din naman. Ang maganda ko. In general, Ano sa'yo? red flag ko. Kailangan mo lang Siguro ako, sarili ko na lang. Red flag ko yung sarili ko. Naniniwala ako sa evil eye, pero pagdating sa family or lalo sa mga anak ko, hindi ako naniniwala na gano'n. may evil eye. Hindi ko sinatanggap yung mga negative energy Oo, pagdating ako sa din eh. family or sa bahay. Kasi, gago ba kayo? Pero alam mo sabi sa akin, Ayo. alam mo magsuot ka ng sabi sa akin ng mahal, masuot ka ng evil eye charm or any ano. So, Kasi, pinasok ko. Tasog ka. Natulog ka lang. Oo, bakit? Bakit? Nasa gate ka pa lang, alam pa na, andyan na si Rosella. Pupunta ako doon kasi parang ano daw. Andyan na si Ayun na, ang Rosella. dami daw nagsiselos. Ang dami daw nagagalit. Ang dami daw. Pero kung sa Good up mga sawad, panibagong araw, panibagong podcast na naman. And today's podcast, meron tayong mga makakasamang dalawang admin and andito si Admin Rosel Hello. and si Admin Lara. hi guys! So sila yung makakasama natin sa topic na sila rin naman yung pumili. And Ba't kami pumili? Tayong tatlo. ayan, so napaganoan namin na ito yung topic na pag-usapan namin. Love, relationship, and real talk. So yun yung pinaka pag-uusapan namin dito sa podcast na to. Oh, re-real talkin na namin kaya. Mga comment dyan. Babasahin yung tanong, tapos sabay, dun sa tanong na yun, lahat tayo dun sasagot. Oo, pero magtatanong muna ako, tapos ikaw muna sasagot. Ako Mga bagay- tanong ko. Ikaw yung huli. Ako huli. Okay. Sama na natin. Para rock clip tayo lang. Nakulit tayo dyan. Ngayon lang talaga kami, hindi na scripted. Dito, scripted. dito scripted. Kumbaga matagal na namin napag-usapan na magpa-podcast kami, pero ngayon lang Natuloy. nakabuelo, ngayon lang natuloy. Oo. Kasi So- hindi na masachan namin. Disclaimer mo. Allen, disclaimer ko, disclaimer lang, hindi na para magmalinis ako. Alam ni Mami yung mga kasalanan ko, tsaka hindi para magmalinis ako dito, guys. Disclaimer lang, based na sa mga magiging experience kasi kami dito from siya kaka-relasyon lang, ako naman kaka-pangasawa lang, siya may asawa na. So parang siya, naka-level siya sa namin. So may kanya-kanya kaming komento sa mga bawat love namin dito, Love experiences. experience. Noon. Tsaka own opinion, ganon. Kaya, ayun nga, tama si Ate Rosel na Parang- parang yung pinagdaan. Based on experience, pero minsan syempre may mga nagkukwento din sa atin ng mga love experience nila. Then, isi-share lang din naman namin sa inyo yung mga thoughts namin para mas maunawaan or kung may mas matutunan pa kami sa inyo, yan, comment down below. Tama! So, yung intro namin ngayon, first question namin, ito laging tinatanong, high school pa lang tayo, what is love? Sobrang daming sagot sa tanong na to. So, what is love nga para sa'yo? Ayan, si Francis, vlog niya to, so sinamahan namin siya ngayon. Baka naman. So, ayan, what is love sa'yo, Francis? Sa akin, love is sacrifice. Nasasabi ko siyang sacrifice kasi nakikita ko siya sa asawa ko, kay Mami. Grabe yung sakripisyo na ginagawa sa akin ni Mami. Doon pa lang sa part na hindi ako naging maayos sa asawa ko, sa partner ko, and talagang pinush niya and mas pinupush niya na maging strong sa relationship, sa pagbuo ng pamilya. Yun. Kasi meron na rin akong dalawang anak, guys, kung di nyo alam. Si Kuya Nathan and si Seb. And yun nga, si Mami, iba yung iba yung pag-a-adjust niya sa amin, lalo na sa akin kasi medyo makulit ako. Yun yung para sa akin, definition sa akin ng love is sacrifice.
Diba, sa love is sacrifice, hindi lang yung mga babae yung nagsasakripisyo. Siyempre, meron din tayo yung mga sa lalaki din naman. Like yung pag, iba-iba kasi yung sacrifice no, pagdating sa love. Like yung mga iba, nasa OFW, yung iba naman, para mapunan mo yung mga pangangailangan ng anak mo. So, parang sa love is sacrifice, lahat kasi dun papasok lahat ng In hard work general mo, naman. hard work In mo. general naman siya. Parang sa'yo is more on hard work, paano siya mag-act sa act of service yung more on sacrifice eh. Ikaw, Lars, ano? Sa akin, para sa akin, yung love. Siyempre, based sa naging experience ko, ano siya, parang tiwala na nag-reveal sa, ano mo, sa sarili mo, tsaka sa partner mo. Kumbaga, wala kasi yung love kong Trust. Oo, ganun. Sa love is trust. Parang, syempre, kapag ka nawala kasi yun, parang hindi mo na, ayun pa, katulad ng sinabi din ni Kuya Francis, sa sakripisyo din naman. Pero parang sa akin, mas more on sa trust. Kasi pagka nawalan ng trust, hindi mo na siya, Mahirap. parang wala ka ng, parang pag-iisipan mo na lang siya ng pag-iisipan ng mali, gano'n. Kumbaga wala nang mabubuong love dun sa relationship nyo. Kasi diba, halimbawa na lang about sa ibang bagay, sa ano na lang, cheating. Cheating. Kasi di ba pagka halimbawa, nag-cheat na yung isa sa inyo, baga parang, Mahirap na balik. gano'n. Love is trust is para naman sa'yo. Yun yung mga pagkakaintindihan. Para kasi kay Lara is yung love is trust is dapat kapag nag-commit ka sa isang tao, dapat yung tiwala at saka yung pagbibigay mo ng tiwala buo dun sa tao. Kasi once nga naman talaga nasira yun, ang hirap ibalik. Or dahil nga din sa kahit yung iba naman din kasi kahit ilang beses mag-cheat, pinapatawad mo, Sakripisyo talaga. So, Same lang kay Mami. Kaya ganun yung sinasabi ko kay Mami. Sobrang sakripisyo. Kasi tatanggapin mo kasi siya eh. Sa akin naman, di ko pa talaga alam yung definition ng love. Pero sa akin kasi, papasok na lang siguro dun yung honesty nga din talaga. Kasi para sa akin, sa relasyon talaga dapat, pag pumasok ka talaga dapat buo ka, committed ka sa isang tao. Hindi lang sa sarili mo, hindi yung pwedeng ikaw, alam mo sa sarili mo yung capacity mo kung magloloko ka, di ba? Kasi once naman na niloko mo yung partner mo, parang niloko mo rin sarili mo. So, never broke your promises sa karelasyon. Like, kung yun talaga yung gusto mo, kunyari, naghanap ka ng iba or what, tigil mo na. Huwag mo lang papiliin yung partner mo. Pero para naman din sa para naman din sa mga babae naman din na ang hirap i-build ulit ng relation after nung heartbreak na yun. Sobrang solid nyo kasi, yan yung pag-overthink, sobrang nakakabaliw. Pero, Tama. alam mo yun, konting lang, snap lang, may mag-trigger lang sa'yo, babalik yung pass and pass mo. Kasi, toyo na namin yun. May magbabalik at magbabalik. Oo, laging ganun, no? Laging may throwback. Yung kahit di naman na dapat alalahanin. True, laging throwback tayo mga girls. Pero, yun naman din is, dapat laging strong kayo. Dapat din i-build nyo yung talaga yung trust nyo. Yun, love is, sacrifice and trust. Next question. Naniniwala ka ba na love is enough para tumagal ang isang relationship? Sa akin, based sa experience ko, hindi. Kasi, halimbawa ako, nagmamahal ako. Pero kung yung partner mo, hindi ka na talaga, parang hindi na nabibigay sa'yo yung love na deserve mo. Parang hindi talaga siya mag-work. Hindi siya mag-work. Kasi, hindi mo masasabing love pa yon. Kasi ikaw na lang yung kumakapit, ikaw na lang yung gumagawa ng paraan Ikaw na lang ang kumikilos para mag-work yung Ganon. Pero yung isa hindi. Oo. Ganon yung para sa akin. Ako din hindi. Kasi, yun nga sabi nila, hindi 100% mahal mo isang tao. Like, nakahati yun, like, 1% sa katrabaho mo, 1% sa magulang mo, or any percent na pwede mo ibigay sa ibang tao or sa isang bagay. Hindi siya 100% na yung partner mo lang iikot yung mundo mo doon. So, dapat balance pa rin talaga kasi once na binigay mo din lahat yung 100% dun sa taong mahal mo,
Parang pag konting ano niya lang, konting ma-misunderstood mo lang siya, ma-disappoint ka sa mga bagay na, Ano, parang iba na yung dating sa'yo. oo, yung parang yun nga, hindi Sa kanya ka lang talaga. nakatuto kasi. Bago pag ganun kasi baliw ka na. Sinado ka ng ano dun sa tao. Oo, 100%. Yung bacteria nga, 99% lang eh. Ikaw 100%. 100%. So, ayun. So, love is not siya enough. Sa akin, siguro being practical, hindi. Kung sa labas na ng relationship yung titignan mo, hindi lang basta sa relationship yung mag-partner. Kasi kung being practical rin lang, kung love lang ang meron kayo, tapos sabay puro love lang, tapos walang dumidiskarte sa inyo, mahirap yun. Sobrang hirap. Halos lahat na ng kilos ngayon, kailangan na. Kailangan na ng pera. Oo. Yun yun, real shit Love is yun. money. Charot. Wala na ako sa'yo. Love is money. Lahat ng kilos. Nasasabi ko siya kasi, syempre, nagkakaroon din naman kami ng financial problem ni Mami. And yun nga yung parang pinaka nagiging minsan na pagtatalunan namin. Pero hindi naman siya dahilan para maghiwalay kami or mag-give up na lang. Kasi sinimulan namin kumbaga kailangan namin dalawang mag-adjust. Kailangan merong kikilos, ganun. Kasi kung puro love lang, tapos sabay, love lang, tapos magkasama lang kami sa bahay. Paano makakakain? Kumain ka na, alam kita. Kumain ka na, alam kita. Sigaw, pag gano'n. So, yun. So, kailangan, that meron din kayong plano. Dapat napag-uusapan nyo rin yung mga gano'n. Hindi yung puro love lang. Kasi pag dumating na kayo sa point ng parang pagdating na sa, yun nga, practical na. So, kayo rin yung mahihirapan pag gano'n. Yun din, singit ko din nasabi mo nga yung minsan na pagtatalunan yung pera. Pero sa mga bagong o kaya magkarelasyon, dapat number one hindi yung pinagtatalunan. Yun yung doon. Isa kasi nakakasira yun. Mostly kasi din talaga. Like, kunyari, yung isa may tinapos, yung isa average lang. Or yung Parang minsan, yung ego nila, oo, yung ego papataasan. nila. Minsan may ganung part na mas malaki ang kumita. Mas kumano. Nagkakasumbatan. Oo, may mga sumbatan. Kaya never kayong, wag kayo sisira dahil sa pera. Siguraduhin nyo yung mapipili nyo. Magaling humawak ng pera. Yan. Oo. Yan yun. Ang Isa yun. pera. Isa yun sa pinaka dapat nyong makita sa partner nyo. Dapat yung partner nyo maano sa pera, masino. Gaya ni Mami, kasi kung si Mami hindi maganon sa pera, wala ko ng kung anong mga meron ako ngayon. Kasi si Mami talaga yung pinaka humahawak sa amin ng financial, ganun. Kaya yun nga, siya rin yung nahihirapan kapag short kami sa budget, pag may dumadami masyado yung mga bayarin. So, si Mami yung nag-handle. Kaya ako rin nasabi na sacrifice kasi minsan hindi ko rin talaga napupunan yung mga pangangailangan ni Mami. Si Mami, nagugulat na lang ako, nagagawa niya ng paraan lahat. Kaya doon ako believe kay Mami. So, kung pipili kayo ng partner niya, siguraduhin yung magaling sa pera. Alam mo ba ba't kami ganon? Magaling mag-ano. Kasi, Ito pala, sacrifice. guys. Sacrifice sa physical, sa emotional, spiritual. Ano mo sa spiritual? Lahat na lang santo na to. Lord, please, ibigay niyo na to. Di ba ako umabot sa ganun, guys? Kasi wala pa naman ako Paano Sila ba- kasi may asawa ano, pa. ano, Nandito pasimula lang pa lang. ako. Sa dalaga stage. Back to zero. Tapos, Back to zero yung kay Lara. Kaya sila muna yun. Yun sa'yo. Ano sa tingin mo ang pinaka-importante communication habit sa isang relationship? ano ba yan? Siyempre, open open communication. Number one yun. Pero, minsan kasi may taong introvert Yun yung mahirap pag introvert. Minsan magkakapaka kung kailangan ba ito pag-usapan, kailangan ba ito hindi pag-usapan. Pero yung habit sa communication, once naman open kayo, dapat naman pwede nyo itakit or pag-usapan lalo na pag sa problema. Pero di ako naniniwala dun sa pag pag nagkagalit kayo, dapat pag-usapan agad. Ako din. Di ako naniniwala dun. Ako. Huwag ka bata kasi talaga Sa akin, Yung wag ka matutulog na magkagalit kayo. Siguro yung Sa akin, kailangan- Ang hirap kung hindi kayo matutulog. Sa akin, tapos ka na ba? Hindi, ayun nga, pero para sa akin yung habit ng communication, dapat open kayo.
sa lahat ng aspeto ng buhay nyo tsaka pa sa pamilya na kasurround sa inyo. Kahit maliit na bagay dapat pinag-uusapan kasi minsan yung maliit na bagay na yun para sa iba maliit or kaya para sa partner mo maliit, pero pag nakimkim yan, lumalaki yan, nagiging butas yan, nagiging butas yan ng relasyon. Kaya, kunyari, meron ka na palang, hindi ka nakakapag-update. Dati, nakakapag-update ka, yung gano'n. Kumbaga, Pinakasama na pala. Oo, parang dati kasi, update ka na update. Ngayon, na lang, kumain ka na ba? Hindi mo na masabi. Ewan. Parang maiba. Pero pag pag lalaki hindi nag-update, galit. Galit na galit. Amats ng babae. Oo, amas na rin ng babae. So, mapipiga ka sa akin. Normal sa babae. Ang may pagkatuyo talaga. So, yun, Alam mo na, pag-usapan Ben. niyo na anything na kahit maliit nakakasakit sa'yo. Para kung sa'yo, pag nasaktan ka na, big deal sa'yo yun eh. Kaya sabihin mo sa partner mo, kahit minsan nakaka-offend or what, sabihin mo, para mas mas tumagal lalo. Sa akin, ayun, kailangan maging open. Open ka sa lahat ng topic. Kasi kumbaga, parang kung sa ibang tao man nagagawa mo maipagdaldalan ng ganito kahaba, ganito, tuloy-tuloy na kwentuhan, bakit hindi mo magawa sa partner mo? Yung ganun. Yun din naman yung inaano sa akin ni Mami, na bakit pag sa mga tropa ko nagagawa ko makipagkwentuhan ng ganito kahabang oras, tapos sabay pag sa kanya parang hindi naman ganun. Nakakapagkwentuhan kami pero hindi ganun kahaba. Mas okay talaga na maging open ka sa partner mo kasi dun rin nabubuo yung tiwala tsaka yung nagkakaroon sila ng comfort. Kumbaga, paano ba to? Nasa-secure sila kasi sila yung laging mong kausap, sila yung laging mong nakikita. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng ibang tao. Kumbaga, andyan na yung partner mo, ba't ka pa hanap ng iba? Kung kailangan mo ng kausap, andyan yung partner mo, bakit hindi siya yung kausapin mo? Ganon. So, yun lang. Dapat maging open ka talaga para rin mapanatag yung partner mo na alam niya na open ka sa kanya. Ganon. Open sa lahat ng bagay. Kasi yung mga yung pagpapaalam, Yan. di Diba? ba? Kasi, Yung mga iba kasi, magagalit yung ko, partner siya papaalam. Papayagan ka naman. Kumbaga may lang dapat, may Tiktak. may lang dapat kayo. Kumbaga napayag naman sila. Siyempre, gusto lang nila alam nila kung nasan ka. Ganun. Kung sino mga kasama mo. Kasi hindi ka naman babantayan yan ng talagang bantay na 100%. bantay. Kumbaga parang naniniguro lang sila sino yung kasama mo, ano oras kayo uuwi. Yung ganun lang ba? Para lang secure sila, para panatag sila kung nasan ka. Ganun, sino mga kasama mo. Tama. Sa akin naman, sa communication habit. Ang habit kasi namin ni Ben talaga, magpapalitan muna kami. Mag-away muna. Mag-ano muna kami. Basta ma-release lang namin yung sama ng loob namin sa isa't isa, ganyan. Tapos, kapag tapos nun, pagka umalma na kami parehas, tsaka na namin siya mapag-uusapan. Na hindi siya yung para hindi, kasi, ewan ko, siguro galing din kasi sa may silent treatment dati. So, parang syempre, iba yung, Kumbaga parang kung may sama ka loob, sabihin mo na. Same with Ben din naman. Kasi ganun din siya, ayaw niya na may silent treatment. So, parehas kami. Naman na ganun yung... Alam niyo, kailangan niyo maging trabaho. Manghuhula. Manghuhula. Kasi minsan yung babae, puwipitit ka minsan eh. Kumbaga, minsan, kunyari, Pero totoo yan. puwipitit kami minsan, kunyari, simple yung kunyari, ako, nung nakaraan, Bibi, hindi mo man lang ako pinagbuksan ng pinto. Totoo yun! Yung mga simpleng bagay. Simpleng bagay lang. Kasi... Ang palit lang sabi niya, ay sorry baby. Yung kasing kotse, iba yung iba, kakapagod mo ng k-drama, nag-ano ka. Hindi mo man lang binigyan, hindi mo man lang ako inanon. Hindi mo man lang pinagbuksan ng pinto. Ganun. May pitik talaga yung mga babae, may toyo talaga. Ba't hindi, pag may suka kasi talaga yung mga babae. Di ba, Tishe? Huwag na may suka, maasim yun. May toyo lang. Toyo lang dapat. Pero minsan yung mga pitik naman kasi nila, galing din sa mga partner nila. Ayun, Kumbaga, parang natitrigger. galing din sa amin, natitriggered kung pag may naalala silang, may word silang naririnig na
pwedeng makapagpa-trigger sa kanila, pwedeng makapagpa-relapse sa kanila ng nagawa mo, ng mali mo. So, yun. Dun talaga pipitik yung ano nila. Dagdag ko na. Na sunod-sunod talagang kahit alam mo naman na yung mali mo, syempre, rarating ka pa rin talaga. Tapos na yung problema nyo, pero Babalik pa din. Kailangan nila ng mahabang paliwanagan, pero ang ending yun pa rin talaga. Oo, pero Kumbaga, ano na lang, aminin mo na. Oo, Aminin pero mo na mga lang. lalaki, huwag Kumbaga, kayong magsasawa kapag lagi kami nagtitrigger pag may bumabalik sa aming mga trauma. Kasi, ninyo yan eh. Kumbaga, kahit ilang beses kayo magpaliwanag or ilang beses kayo mag-explain para mas masecure na masecure palagi yung ano. Kasi yung Ganun ba? assurance kasi sa babae Pero na... anong thoughts mo dun? Pag lagi namin binabalik ko ng mga... sa akin, syempre, ano. Nabibisit na ba kayo? Oo. Sa akin, pag, Siguro pag ganun si mami sa akin, nananahimik na lang ako. Hindi ako kumbaga ako yung nagsa-silent treatment. Oo, kasi tapos... Nananahimik ako kasi, kumbaga kunwari, may bubunga nga ako ni mami, tapos sabay, ulit-ulitin niya yun sa akin kasi na-triggered siya dun sa part na kunwari may ginawa ako, tapos maaalala niya yung dating ginawa ko na mali, tapos sabay, or may nasabi ako, tapos may maaalala siya, tapos ulit-ulitin niya na ganito, ganyan. Hindi na ako nasagot nun kasi hahaba lang ng hahaba lalo yung paliwanagan. Kumbaga parang kung nasabi ko na, kunwari, yung topic na yon napaliwanag ko na kay mami, nasabi ko naman na yung mali ko, tapos sabay, yun nga, aminado naman ako na mali ako. And yung kapag umulit yun, na-triggered siya, tapos sabay, pinagsabihan niya ulit ako about dun sa part na yun. Hindi ko na siya sinasagot ng ganun kahaba kasi magiging ano lang yun eh. Magiging bangayan lang. Kumbaga, oo, tatahimik na lang ako. So yun, ako yung nagsa-silent treatment sa amin pag ano. Pero madalas dati si mami. Kasi hindi pa ako, yun nga, hindi pa ako open sa kanya. Tapos sabay yung mga mali ko. Ayun din talaga eh. Sa open talaga nung ano eh. Nung Dapat. mararamdaman mo eh. Kasi once na hindi mo ma-open yung mga bagay na, ayun nga, parang masisira lang din kayo eh. Kapag ay, ginawa mo pa na to nang di ko alam. Parang gano'n, yung doon na agad masisira na. Iba kasi Ikaw parang, pala. ang tawag dito, kahit mategi na daw, hindi ko Oo. sasabihin yan. Babaw na kawawa yan. Ayaw na ipaalam talaga Oo. eh. Pero mas okay na yung kaysa sa iba pang malaki. Mas masakit yun. Kasi parang mo na lang talaga siyang nilaloko. Mga ano, kahit sobrang liit ng ano yan, dapat masabi ka pa rin sa partner. Kahit na makakasakit sa partner mo yun. May mga white lies. Oo. Paano mo i-handle ang misunderstandings with your partner? Paano bang misunderstanding? Ano, yung Paano siya i-handle? Oo, Sa akin, ano, Ayun yan, ano ka ba sa silent treatment? ayan, minsan nagsa-silent. Nanunuyo naman. Nanunuyo ako, di ba, Min? Usap pa ba yung suyo? Paano ba yung suyo? Dito kasi usapan namin kuya yun eh. Sa akin, paano ba ako Ayan, Sa akin, paano ako manuyo? Baka agad ah. Pwede ba yun? Pwede yun. Ayun na. Hindi sa akin, kumbaga, pag ako nanunuyo, hindi ko na pinapakilos ng gawaing bahay si mami. Kumbaga ako lahat. Ako lahat, oo. Kumbaga, Princess ka ngayon. Oo. ganon. Kumbaga, tuloy-tuloy yung oras ko buong bahay lang. Tapos sabay, syempre kay mami lang. Yung hindi ko siya pero hindi alam to ni mami. Ngayon niya lang din to nalaman. Parang yun yung... Kala mo na. Yun yung Jay. yun yung parang pinaka ko kay mami. Pag gusto akong manuyo kay mami. Kasi hindi ako yung talagang masalita sa kanya. Hindi ako verbal pagdating sa suyuan. Pero yun, ako service talaga. Cling ka ba kay Ate Jake? Clingy ako kay mami. Ano? Pang Sabi sa clingy ako kay mami. public or private lang? Pag sa bahay lang. Kasi bihira din naman kami Lumabas. Or pag nasa labas naman kami, clingy din naman ako. Konti. Makaganon. Ganon. Yun sa akin. So yun sa misunderstanding ni Francis, paano niya i-handle? Doon ako Magiging, nabawi sa Princess for today ka, ako nakikilos lahat. kilos lahat. Pero sobrang sa amin yun minsan nga Oo, gaganda na ako. nakakatawa.
Hindi, Araw-araw araw-araw yun. si Alvin eh. Oo nga, kasi Araw-araw ano siya kayo. nagaan. Kasi kasi. Ay, kasi kayo nagkakasama. Eh, si kuya kasi Kasi uwian. parang bahay na ni Francis dito sa Oo. Coffee. Stay in kasi siya eh. Ikaw. So, sa akin yan, siguro, minsan may time na parang ako yung nananailan treatment. Silent Hindi treatment ka talaga. nagsasabi sa kanya. Hindi, nagsasabi ako, pero pagka halimbawa na, di ba, nagka-discussion na ganito, ganito. Parang minsan wala na akong masabi kasi parang na-overwhelm ako na paano ko ba sasabihin yung mararamdaman ko. So, parang hindi ko alam kung tama ba siya i-deliver ng ganito, ng ganito ako. Kasi ang hirap talaga kapag ka, yung time na nagkakasagutan kayo, syempre kung ano yung masasabi mo, ganyan. So, sa akin, may pahinga pa rin talaga. Hindi yung hindi naman yung tuloy-tuloy ng discussion na ganito, ganyan ka kasi. So, paano mo siya inaandin? Ayun, silent treatment. Silent. Sa'yo, Minsan silent na, treatment. oo. Sa'yo. Ako yung pero tawag dito, ganun, silent treatment. Pero hindi yung, kasi magkasama kami pagka-away. Hindi naman kami. Hindi ka pwede magtampo na uwi na ako. Oo. Ay, wala. Bala ka dyan, magkano kayo. Hindi ka pwede dito. Bala ka dyan, magkano. Alam kasi sa kaya mga anak kaya mag-aatid sa'yo. Hindi ako pwede umuwi. Malayo. Malayo. Baka tuntang-tuntang mo. Bati na lang agad. Oh, yung sa kasya, sa baba ka, sasala ka muna. Pero ganun, tatahimik lang ako, tapos maya-maya, siya din naman susuyo eh. Kaya, siya, ganyan din, ako service. Maya-maya may dala ng pagkain, no, kaya, makulihin din, ganun. Ganun talaga role nyo. Kasi tupakin kami. Sa'yo. Ganun naman. Sa akin, Tapos ka na. paano ko yan din yung misunderstanding namin? Sa akin talaga nagpo-post ako. Yun nga, hindi siya silent treatment eh. Kumbaga, sabihin ko siya, huwag muna tayo mag-uusap, saglit lang, hihinga muna ako. Kasi, pag kasi, masakit ang magsalita kapag, Madadala. Oo. Kasi minsan kasi, madalas pala kapag nag-aaway, parang minsan hiwalay na tayo, yung gano'n, pero hindi mo siya minimin. Pero dahil nga minsan malakas loob, kumikil na ako. Kuya Andy! Kay Bala! Yun nga, pero sobrang swerte ko din talaga kay Alvin kasi yung mga lahat ng misunderstanding namin, siya din talaga nag-give way para maging okay kami. Kasi once na din siya, umiiyak din siya eh. Sorry, B. Sorry, B. May... Pero magagawa mo din yun. Pero ikaw pa din pala. Kawawa na lang. May diin yung pagkakasabi ng kagagawa mo din yan. Sa akin misunderstanding, minsan kailangan muna natin mag-post talaga. Kasi pag nagparehas kayong sumabog or Pag what, nagsabay kayo. baka may mga masabi kayong masasakit na hindi na mabawi. So sa mga lalaki naman, ganon, kailangan talaga, mas maunawain kayo kasi hindi naman lahat ng sinasabi nila pag galit sila is yun nga, na binimin nila, hindi naman ganon. Talagang, lang sila talaga magsalita. Kumbaga, Kasi alam mo, pag sa babae, punit. yun nga yung sabi mo, diba, sa sacrifice. Pagod na talaga kami sa physical, emotional, spiritual, like, yun. Pero hindi ko naman sinabi kapag nag-post kami, hindi nyo na kami susuyuin na, baka namin kailan. So, suyo-suyo pa din. Yun nga sinasabi ng mga yung mga matatandang, paano ba magtagal ng isang relasyon? Alam mo anong sagot doon? Lagi na lang kayo, yes. Parang kayo yung may kasalanan. Kayo na lang. Like kayo naka-oo. Pero Sa hindi lalaki. naman kasi namin ini-invalidate yung nararamdaman nyo. Kumbaga, syempre, babae nga kami, yung amats namin. Gusto namin kami yung... Lamang kayo. Oo. Gusto namin kami yung tama, gano'n. Tama kami lagi. Kayo yung tama. Kasi nga, may tama nga kami. Di ba? Ayun ang talaga tama ng babae eh. Yung mga toyo. Mas okay ba na pag-usapan agad ang problema o bigyan muna ng space? Ayun na nga, Parang diba? kakadugtog din, no? Pero ikaw, sa'yo. Yun nga po. Sa'yo. Sa akin nga,
mag-post muna talaga, yung space. Pero hindi ko sabi yung space tapos mag-uwi ng ano Hindi na pala kayo. Kaya ano, bigat. Pero pag sinabi talaga ng minsan kailangan ng hinga, mag-toothbrush din. Pero ayun nga, sa akin, para sa akin yun nga. Pero hindi kasi, tawag siya, pag mga unang relasyon, pag-usapan natin pag may tayo. Pero hindi pala siya lagi na-apply. Applicable. Hindi siya applicable sa lahat ng pagkakataon. Sa akin ganun din. Ano lang din talaga. Kumbaga, mas iniisip ko yung sasabihin ko kay mami. Kasi yun nga, dahil nga may mga mali na akong nagawa, may mga mali akong decision sa buhay, lalo na pagdating sa ganyan, kay mami. Hindi naman talaga ako hindi ko naman sinasabing perfect partner ako. Pero, syempre, tinatry kong, bumawi. Bumawi ba? Parang, mas gusto ko nang bigyan ng assurance si mami. Mas pinag-iisipan ko na yung mga salita na sinasabi ko sa kanya. Kasi, ayoko na rin matrigger yung trauma ni mami dun sa mga kasalanan ko sa kanya. Kaya mas kunwari nag-away kami or yun nga, may tampuhan, tapos sabay nagsasalita sa akin si mami. Hindi ko agad siya sinasabayan. Iniisip ko muna yung mga sasabihin ko. Kasi, yun nga, baka bumalik na naman yung trauma niya. Mas lalo lang mawala lalo yung tiwala sa akin mami. Kaya pag nag-away kami minsan, madalas na sinasabi, wala ka na nang ba masasabihin. Ganon. Nag-aantay siya ng paliwanag. Pero syempre ikaw, gusto mong magpaliwanag pero hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag. Hindi mo alam kung okay ba yung paliwanag na gagawin, na sasabihin mo sa kanya. Kasi, yun nga, iniisip mo rin yung yung isipin niya, baka mas lalong humaba, baka lalong kung ano pang isipin niya. Kaya, nananahimik na lang din ako. Nagpo-post din ako bago umano. Tapos pinag-uusapan naman namin ulit yun kapag alam kong parehas kaming okay, kapag alam kong parehas kaming pwede natin pag-usapan o gano'n. Pero kapag hindi, or kahit minsan, kahit good vibe kami, kahit okay kami dalawa, tapos sabay gusto niyang itapik yun, minsan ayoko na lang din kasi alam ko namang mababalik lang yung trauma niya. So, mas pinipili kong hindi na siya pag-usapan. Kapag napag-usapan ng isang beses, sa pangalawa, tama na, tapos na yan. Hindi na pareho. Ikaw. Sa akin, ayun, natulad nun, pinag-uusapan muna namin, may hindi pagkakaintindihan. Kapag hindi naman nag-work yung ganong bagay na hindi talaga masettle ng napag-uusapan ganyan. Nag-ano din kami yun, focus kami. Tapos, kung gusto namin bigyan ng space yung isa't isa, pwede naman namin bigyan ng space yung isa't isa. Pero dahil namin madalas kami magkasama, No choice. no, No choice. Pag-usapan na ngayon na. Pag-usapan natin ito ngayon hindi na. lang kami nagkikibuan talaga. Di ba? Siya may ginagawa, ako may ginagawa. Ganun. Kumbaga parang, magkasama kami pero hindi kami mag-uusap. Ganun. May sarili-sarili kaming gawain na, ginagawa. Ganun lang. Ako Sino ba? Ikaw? Ay, Ha? sino ba sumagot kanina? Ako? Sino ba nag Ay, ako rin ba sumagot? Ayaw ko, basta okay na to. Basta nakasagot tayong lahat dun sa na yan. Okay na. Sige, next So, basta time. lahat kami nakasagot. Ikaw na. Gano'n Ako ba na? important? Gaano ka-importante ang trust sa isang relationship? Gano'n. Sobrang importante nito, syempre. Yun lang. Relaxan nyo konti yung boss niya. Mas malapit na ako lang. Basta Gaano hindi ba ako? ka-importante ang trust sa isang relationship? Sa akin, dahil kami ni Alvin from magkatrabaho, naging magkaibigan, nanligaw, hanggang sa naging na kami, live-in partner. Di pa kami kinakasal, baka naman. Para makumpleto na yan, no? Anong tawag dito? Yun, sobrang from naman since day one naman, trusted naman din ako kay Alvin na hindi maglolokod talaga. And hindi ko din yung gagawin sa partner ko yung, hindi ko sisirain yung tiwala sa akin. Kasi, I've been there. I've been there. I've been there na maloko nga. And sobrang kahit na naka-move on ka na or what,
kung minsan may mag-trigger talaga sa'yo sa trauma mo, nakakaano siya, nakakabaliw din talaga, nakaka-overthink, kaya yung trust na binigay sa akin, binigay ko sa kanya, hindi naman niya sinisira. So, pero yung mga trust, yung mga kasi small action lang din minsan may mga para masira yung trust na yun, may mga ibang tao din na para may sirain yun. Kumbaga ibang tao yung nagbibigay ng dahilan para masira yung trust mo Doon sa tao. Oo, ba't may ganun nga? Ba't katawa kita dyan? Pero yun na, may mga ganun talagang part na kahit sobrang alam mo naman sa sarili mong yung trust na binigay sa akin ni Alvin is 100% or 99% lang. May mga ibang tao talaga din may pwedeng sumira. No? Siya yung pang 1%. Oo. Siya yung 1%. Siya yung germs. Siya yung germs. Bacteria. Sobrang germs. Pero alam ko naman din sa sarili ko din talaga yung trust na yun. Pero pag nasira naman din talaga yun, ayun, meron tayo second na question. Para sa second question na yun. Sa ano yung tanong dito? Gaano ka-importante? Sobrang importante syempre kasi sa akin, sobrang sirang-sira na yung tiwala ni Mami sa akin. Alam ni Mami yun. Tsaka alam nilang dalawa yun kasi nakikwento ko sa kanila. Nakwento ko na sa kanila kung ano yung relationship namin ni Mami. So, aware sila dun sa mga naging struggle din namin ni Mami. Yun nga, sila na rin yung makakapagsabi na, tsaka sila rin yung nagsasabi sa akin na, huwag ko nang ulitin yung gano'n. So, sila yung nagbibigay ng payo sa akin na, yun, enough na. Kasi may dalawa ng anak, gano'n. And, matagal na rin naman yung issue na yun, pero, yun nga, sa akin, sobrang importante nun kasi para healthy yung relationship nyo. Kumbaga, wala kayong tinatago sa isa't isa, open kayo. And, yun nga, para mas pinapayagan kapag mga nagpapaalan ka. Alam mo yung gano'n. Totoo yun. Sobrang luwag. Hindi siya ganun na lagi kang binabantayan na kasi kapag lalong nawala yung tiwala sa'yo, doon ka na mabibingin na ba't kailangan tanongin pa kung saan ako tanongin pa sino kumbaga assurance lang nila yun kung sino yung kasama mo. Pero kasi di ba minsan kapusado din yung lalaki. Pero pala bakit naman kasi abusado kayo? Abusado na. Hindi, parang naisip ko lang na kapag halimbawa pinapayagan naman kayo, parang susunod-sunurin nyo na. Parang gano'n, yung susunod-sunurin na hanggat sa pag hindi na pumayag yung partner sa inyo, parang doon na kayo mag-aaway na, o ba't di mo ako pinayagan? Napayagan naman tayo ng beses. Bakit nga gano'n? Control din dapat talaga. Control din dapat talaga. Kumbaga, maging selective ka. Kunwari, pinayagan ka sa part na to. Sigurado yung next time, pag may nag-iyak, kumbaga, adjust din. Adjust din. So, minsan, pag may mga gala sila dito, tama, hindi ako nasama kasi nga, kakapaalam ko lang. Minsan kasi yung comparison, like, mas maano ka na dyan, mas dami mo ng bonding yan kaysa naman sa pamilya mo. Parang ganun. Kumbaga, minsan ka na nga lang umuwi. Ganun. Oo. Kumbaga, kami naman. Diba? Nasagot guys. Guys, ang yun. Next Okay, ano bang tanong na ulit Yung yun, trust. guys? Sa trust, kapag Gano'n ka-importante ang trust sa'yo? sobrang importante kasi nga tulad yun dun sa love. Diba ang ano ko dun? Yung tiwala. Sobrang importante nun kasi nga, lalo na ako, overthinker. Ganon. Kumbaga, overthinker ako eh. Kumbaga parang kapag hindi mo ako nabigyan ng assurance, ganun yung iisipin ko sa'yo. Kaya parang pagka, parang masisira yung tiwala ko. Lalo na kapag gumawa ka talaga ng, sa tingin mo, yung mapitrigger talaga sa akin na yung, halimbawa, ginawa mo tong bagay na to na ayoko naman talaga tapos nagsinungaling ka pa sa akin. Alam ko na, kailangan mo na lang umamin or what. Tapos i-overthink ko pa siya nang i-overthink. Huli ka na, ayaw mo pa umamin. Ganon. Ayun lang guys. Di ba? Umiikot na kasi dun eh.
ang short term sa ano natin, sobrang importante. Oo. Ayun talaga yun. Sobrang importante kasi umiikot lang eh. Importante talaga. Ayun yun. Eto na lang, ako na lang ulit dito. Kasi sabi mo nga, di ba, sa second question, kapag nasira ba yung trust, posible pa bang maibalik at bakit? Pwede ako muna. Sige. Sa akin, mababalik pero hindi 100%. 99. Charot. Failures na talaga nakapasok. Hindi. Pwede siyang mabalik pero hindi pa 100%. Kasi, halimbawa ako, nagsinungaling ako. Alam kong sa sarili ko na kapag hindi naman, syempre, parang ako ba mapapatawad mo agad ako kapag nagsinungaling ako sa'yo. Di ba? Hindi. Kasi parang sa babae, dadamdamin at dadamdamin namin yun eh. Tapos ibabalik at ibabalik namin yun. Kumbaga pagka na yun, wala na. Yung trust na hindi na siya 100%. Mababalik pa rin naman, pero hindi na talaga 100%. Tsaka, mas Matagal. kailangan yung mag-effort. Matagal Ganon. mabalik. Pag sa babae, Ikaw. sobrang... Sino ba? Sumagot niya ba? Hindi, siya. Baka kasi Padala siya na lang tayo. nagtanong. Pagkanta. Sa akin, kung ano yung tanong mo? Kagalang? May babalik pa ba yung trust ni Trust. Jane? Kailan na? Yun nga, so Sobrang yung sagot experience ko, mo dyan. yung sagot ko siguro para kay mami to. Ako sasagot ng para kay mami. Sa akin, kumbaga mahirap, kaya wag niya sisirain yung trust ng partner niyo kasi kayo rin nun eh. Kayo rin mahihirapan i-build yung pinakatiwala ulit sa inyo ng partner niyo kapag nagawa niyo na sila ng mali, lalo na kung nakailang ulit na tapos sabay parang kahit mag back to zero mahihirapan silang pagkatiwalaan ulit kasi nagawa mo na ng isang beses eh. Kumbaga parang ang hirap na sa kanila isipin na hindi mo ulit magagawa yun kasi nagawa mo na nga nung una. Parang ganun. Kaya nasasabi kong nahirap yun pagdating kay mami. Yun nga, bumabalik nga kasi yung trauma kapag natitriggered yung may narinig sila or may nagawa, may nakitang kilos. So dun sila bumabalik. Kaya Ate, kuya, si ate. Sa akin, Ate, kuya. Sa akin para dito, though trusted ako talaga sa partner ko, pero dahil may mga ibang sumira dun sa trust na yun, kahit sobrang trusted mo dun sa tao, once na parang kahit hindi naman siya yung gumawa ng traumang ginawa sa ng ibang tao, yung trust na mo sa ibang tao or sa partner mo, hindi na talaga 100% kasi may sumira na talaga. And yun yung nakakapag-trigger na kahit ang ganda ng relasyon nyo, once na parang may bumalik na na magpapatrigger ng naging trauma mo, kahit gano'n ka trust dun sa tao, may masasabi ka sa partner mo, ganito yung dati kong though ayaw mo namang balikan yun or nakamove on ka na, pero ayaw mo lang ma-feel ulit yung feel na pinaramdam sa'yo ng mga dating taong sa'yo, sumira ng trust. Baga ng trauma na parang. Yung trauma kasi hindi siya mai-heal talaga. Hindi siya madali eh. Oo, hindi madali yung pag-heal ng isang taong nasaktan talaga sa sobrang na yung mga nananakit dyan. Na lang, meron naman talaga second chance, third chance. Kahit inang chance, si Lord nga nagpapatawad. Kasi hindi ako Diyos. Kasi hindi ako Diyos. Hindi din Diyos yung mga babae. Kaya hindi only yung pagpapatawad. Pwede niyong palayain yan kapag hindi niyo na rin talaga kaya siya i-handle. Hindi niya rin kayo kayang i-handle. Pero yung ko pa rin dyan, communication talaga. Kahit anong sakit pa yan. Kung kaya nyo talaga siyang, yung bond nyo, yung sobrang tie up nyo talaga, hindi siya yung madaling ibitaw. Sa babae naman kasi hanggat kaya pa. Oo. Andun pa eh. Kahit napapagod na kami, Oo. nandun pa rin kami. Pero wag naman kayong... Abusado. Wag lang talaga maumpog yan na Oo, yun. Pag yan talaga naumpog, Wala na. Oo. tampo ka talaga pag Totoo yun. yung gaya nung sa kanya, naumpog na, yan. Yun ang tampo. Wala yun eh. Yun yung literal na tampo, pag mga ganun. So,
Nasa lalaki. Tiwala. Nasa lalaki. Nasa lalaki. Nasa lalaki talaga. Parang talaga yung love, more on trust and communication yan. Kasi yung love na talaga yun. Kasi ikaw naman, di ka naman magpa-partner ng babae na alam mo from streets. Yung galing sa Oo. streets. Yan, di ba? So, Para sa streets. kung yung partner mo is matino, kumbaga, ikaw na lalaki, ikaw yung magpakatino palalo. Kasi, kung kumanap ka ng partner na matino, tapos sabay ikaw na lalaki, hindi ka magtitino. Pag yan na umpog, sinasabi sa'yo, tampo ka Ay, talaga. parang may nakita akong ganong shared post. Yung parang looking siya sa partner na pang forever. Pero sa sarili niya, hindi niya ma-apply yung pang forever. Kaya yun nga, pag matino na yung partner mo, mas tinuan mo pa. Magtino ka na lang din. Para mas mag-workout kayo. Workout. Tama. Pero ako na lang mag-question Ikaw na sa lang. inyo. Sige, sige. Sige. Ikaw na magbasa naman ng mga tanong. Ano to? Ako na. Yung, Ano ang tawag bigay? yun? Ikaw yung host. Okay. Green flag and red flags naman tayo, guys. Ano ang biggest green flag na hinahanap mo sa partner? Nung time na, siguro itong muna, si Laras. Ako, airport. Kasi, hindi airport Joke lang. Grabe naman. Nasa future lang Kaka-graduate lang naman. Hindi, joke lang kasi yun, guys. Airport talaga. Airport agad. Aeroplano muna. Effort kasi talaga, kasi nga ewan ko, doon din nata ako na call sa kanya yung effort talaga kasi siya, kahit nililigawan niya pa lang ako nun, hatid sundo niya talaga ako, as in walang palya yun. Sa buong panligaw niya sa akin, hatid sundo niya ako. Sobrang green flag. Tapos, ano pa yun? Ay, paglulutuan pa ako ng pagkain, pag-lunch, ayan. Tapos, syempre, ako, parang nagsisimula pa lang ulit. Tapos gusto ko nga yung ma-effort. Na yun din kasi nanap ko talaga sa lalaki na effort. Kasi kung wala kang effort, parang ako na naman kikilos, ako na naman mag-e-effort. Parang ganon. Ayoko na kasi nung ganong bagay na parang ako na lang yung mag-workout na naman ng relationship para lang tumagal tayo, para lang... I-please mo na naman. Parang ako yung people pleaser sa relasyon, ganon. Tapos, ayun nga, effort. Tapos, ang din sa kanya, maingat mag-drive. Gano'n. Ayun yung mga ko sa kanya. Ayoko kasi sa lalaking balagbag. Balagbag sa daan. Ayun yung green flag niya sa akin. Effort talaga. Nasasabi sa akin yan ni Mami, dati ganito ka. Dati ganito ka. Ngayon, nasa na yun? Hindi ko na ako ginaganto. Hindi ka na nag-e-effort sa ganito. Okay. Parang inaano ni Happy. Hinahanap-hanap niya yun. So, ano green flag sa'yo para sa babae? Sa akin, sa babae, bukod sa understanding, pinaka-green flag ni Mami, hindi siya tumitingin sa iba talaga. Hindi ako gwapo pero Loyal pa din. pero si Mami, ako lang talaga niya. Walang gwapo sa paningin niya. Walang ibang gwapo sa paningin niyan, ako lang. So, yun yung pinaka-green flag para sa akin kay Mami. Kahit yung tipong kahit yung parang kahit anong gawin ko, parang kahit anong mali ko, hindi siya nag-try humanap ng iba. Hindi siya tumingin talaga sa iba na tipong kahit kapalit-palit na, gano'n. Yung tipong kahit kapalit-palit na sobra na parang pwede na siya maghanap ng iba. Yung hindi niya ginawa yun. Hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up. Yun yung pinaka-green flag sa akin kay Mami. Hindi siya tumingin sa iba. Ito para sa akin yung green flag para sa akin in general siya. Hindi lang based din sa experience ko. Pero more on talaga, pag humanap ka ng partner mo, yung effort talaga, since day one dapat yan, hindi siya nawawala. Dapat ganun ka din sa partner mo. Yung effort in general sa lahat ng aspeto ng natin. Kasi mas na ma-effort ka, yung lahat ginagawa mo sa tao or sa ibang bagay. Tapos since day one mo siya, makikita mo talaga yung sacrifice and love mo para dun sa tao. Kasi pag nawala kasi, parang minsan parang di mo na ba ako mahal, ganun. Pag nawala yung pero sa akin nga, parehas tayo nurse eh. Kasi syempre ako,
nag-manifest din ako, nag-pray din ako na dapat ito yung maging partner ko kasi ayoko pagod na ako sa parang ako lagi mag-e-effort, ako lagi yung mag-aasikaso. Parang gusto ko namang mapunta sa Parang ikaw yung lalaki sa relasyon, gano'n. Parang gusto ko namang mapunta sa tamang tao. Yung ako naman, parang ay yung pagpagod na ako naman yung asikasuhin. Uy, totoo yun guys. Kasi ang ano talaga sa babae na parang siya yung sobrang hirap sa babae na parang ikaw yung nagiging lalaki. Parang gano'n. Pero siguro din naman, meron naman din talaga silang POV din sa mga part nila. Sa mga Ikaw, kuya, anong ano mo doon? Kunyari, kami, kasi mas pag ramdam namin sa relasyon na parang mas ako yung nag-e-effort. Ako laging kumikilos, ako laging ganyan. So, Sa akin, wala akong masabi kasi ganun si Mami. Parang mas lalaki si Mami sa amin sa relationship namin. Mas maano si Mami, mas ma-effort. Parang siya yung parang mas maging healthy yung relationship namin. Siya yung pinaka kumikilos. Ganun. Para sa yun yung nakikita ko. And totoo naman yun. Ano si Mami, talagang sobrang asikaso. Sobrang asikaso sa lahat. Ganun. ayun nga, parang sa mga magkakarelasyon talaga. May kanya-kanyang POV nga talaga din is like yung talaga na yung iba, mas yung babae may effort, yung iba, lalaki may effort. Pero at the end of the day, dapat parehas kayo nag-e-effort. Tama. Ayun talaga guys. Work yung relasyon. Ayun yung ano eh. Ayun yung... Oo, dapat di tamad-tamad. Oo. Di tamad-tamad sa sa buhay. Sorry, guys. Mahirap ng isa lang yung nakilos. One-sided love. Pwede yun kung yung partner mo may binabantay ang bata. Ayun. Oo. Pwede yun. Gaya nun, kasi si Mami, hindi ko naman siya pinag-work kasi may binabantayan siyang mga anak namin. Ayun, nakasikaso niya yung mga bata sa bahay. So, siya rin naman, gusto niya na rin naman mag-work. Inaantay niya lang na yung kaya na ng dalawa, yung pwede na sila maiwan. Kasi hindi pa maiwan kasi maliit pa yung bunso ko. So, yun, gusto niya na rin naman bumalik sa work. Pero wag muna ngayon. Sobrang saludo din talaga sa mga nanay na nasa bahay. Pero alam namin yung hirap niyo talaga. Sobra. Like, kung ano man ginagawa namin sa office, alam namin mas times 3 pa yung ginagawa niyo sa bahay. Talaga. Kahit wala kayong sweldo, pero buong sweldo dapat ng asawa niyo nasa inyo. Kaya no, sabi niyan. Diba? Oo, kasi Sweldo mo ba lang si nakay Mami yung sahod ko. Ganun, syempre. Ayun, so, yun, green flag talaga is yung mga ma-effort, dalawa kayo in a relationship. Okay, sorry may ano ako, double ano eh. May mga side hustle pa Oo, may dito. ano ko may side hustle. Okay, next tayo is, Next topic. ano naman yung red flag na hindi mo kayang ignore? Pero may red flag ka ba na dati hindi mo napapansin pero ngayon deal breaker? Dalawa na to. Ano naman ang red flag na hindi mo kayang ignore? May red flag ka ba na dati hindi mo napapansin pero ngayon deal breaker na? Ang deal breaker. Yung parang hindi mo na siya, hindi mo na siya... Kaya i-handle. Oo. May red flag ba si Jane? Sinungaling. Or kaya may red flag ka bang mga ibang tao kahit hindi sa partner? Oo, in general. In In general. general. Ano mga red flags mo pagdating sa tao na kunyari, Pag napansin mayabang. mo, oo. Ayaw dyan, yabang yan, mahangin. In general, pwede. In general, ayun. Kasi relationship pa din naman yun eh, Oo. pero ito in general. Okay, in general na lang din sa akin muna. Yung kapag hindi marunong makisama. Yun, siguro in general, pwede yun sa mga magkaibigan, bagong kaibigan, or partner, or kahit sa partner na lang, yung hindi marunong makisama, syempre yung partner mo dapat marunong makisama. Marunong makisama sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, yung ganun. Siguro sa akin, yun yung pinaka red flag pag hindi marunong makisama. Hindi marunong mag-adjust. Buti na lang si Mami marunong. Maano si Mami. Magaling mag-adjust si Mami. Tapos sabay, pag may napansin siyang hindi niya na gustuhan or may napansin siyang parang off, sinasabi niya naman sa kanya, tapos sa bahay na namin pinag-uusapan niya. Pero si Mami, magaling si Mami makisama sa lahat. Ikaw, ano red flag? In general, Ano red flag ko,
lang, red flag ko yung sarili ko kasi people pleaser ako eh. Doon mo siya Oo. nakikitang red flag. Ako, sarili ko na lang. Ayun yung nakikita kong people pleaser ako. Ayoko nung, Ayaw mo na yung feeling ayoko na nung ganun kasi nga ang hirap. In general yun sa kaibigan, sa karelasyon. Same. Sa- May ganun din ako na Oo. Siguro yun yung yung deal breaker. Hindi ko na siya kaya. Hindi ko na kaya maging people pleaser. Oo. Ayun. Mahirap kasi, guys. Once na understand mo yung sitwasyon, yung tao, hindi mo nagugustuhin maging people pleaser. Kasi ano ka, gold? Oo. Parang ang hirap kaya, parang ito dati ginagawa ko. Parang, parang wala, ganun. ang tanga ko pala sa Kumbaga, ngayon. Tapos yung taong Piniplease mo. piniplease mo pa, parang Walang deserve ba nito? Oo, yun. Deserve ba nito? Parang, Deserve ba nito na suyuin ko to? Deserve ba nito yung kabaitan ko dito? parang ikaw pa yung magpapakumbaba. Wala namang masamang magpakumbaba. Oo, syempre, okay guys. naman maging makapagkumbaba. Pero pag napansin mo yung tao na piniplease mo is Oo. parang hindi naman ito deserve kasi ganito Hindi pag-uugali. sincere. Hindi sincere. Ganito pag-uugali nito, kailangan ko ba i-please to? Iyaan ko nga to mag-isa. Parang gano'n. Oo. Kumbaga, yun yung hindi ko na kayang i-handle. Kasi dati, sobrang maunawain. Kumbaga, alam, sa mga tropa ko magsasabing hindi, fuck you kayo. alam niyo kung ano yung sinasabi ko. Alam niyo Naglabas na sa mga alam niyo people pleaser ako. So, shut the fuck up. Sabi mo, kung masasabi mo hindi ako ganun. So, ngayon, hindi ko na siya ginagawa kasi deal break na tayo. hindi naman deserve ng iba eh. Hindi Oo. deserve ng iba i-please. Or, lalo na kung yung mga tao entitled masyado, fuck you kayo. Parang kapag ayaw mo sa akin, edi wag. Ngayon, Parang, Parang sino kabatan ko? Buti kung pwede pa. Talaga kita. Kung ikaw baka pwede pa. Kung hindi naman ikaw, Totoo. yun. Sa akin din, ayun, siguro din, marami, charot. Siyempre, yung mga din, tawag dito, yung, tama din naman sa'yo, ako din, people pleaser. Haliparo. Ayoko din sa Haliparo. sa masyado din ma-entitled. Like, pag matagal ka na sa isang is lumalaki na rin talaga yung mundo. Never do that. Kasi, hindi mo masasabi din yung takbo ng natin. Baka alam Yung mga entitled, yun, wag lang din, kahit gano'ng kakatagal sa isang kaibigan mo, never kang lalaki yung ulo. Though, yun nga, isa people pleaser din naman ako. Ang pinaka-deal breaker ko lang din, sa akin din, sobrang bait ko din sa tao. To the point na Naabuso. sobrang, alam nyo yun kung sino-sino kayo. So, di ko na kailangan i-mention. And, naabuso naman din talaga. Sa na lang, karma na lang. Kasi Yun naman talaga yun. Yung mga taong ganun, wish you luck. Kanya-kanya na lang tayo ng takbo ng natin. Pero, agad ko pa rin naman syempre yung umasenso tayo pare-parehas. Ayoko naman yung lubog na tayo, lulubog pa tayo. Lulubog lilitaw. Palitaw. So, yun, mga red flags natin. Ito, dapat bang i-post yung relationship sa social media? Ikaw naman. Sa akin, oo. Kumbaga, para sa akin ngayon, oo. Parang doon ko siya napapakita para makapante si mami. Na wala akong tinatago. Kumbaga, eto may asawa ako, may anak ako. Sabihin na natin hindi Para siya, siya... authentication. Like, ito yung buhay ko. Pero hindi naman siya yung sinasabi kong porket pinapakita ng gano'n. Kasi baka may mga mag-comment dyan na nagawa mo nga to dati, porket Pero yun nga, hindi ko naman sinasabi na porket pinapakita mo yung partner mo sa social media is hindi ka makakagawa ng mali. Kumbaga parang mas sinisecure ko na, parang mas broadcast na ako pagdating sa partner ko at sa mga Dati anak ba ko. hindi ka ganun? Ganun naman, pero yun nga. Kumbaga parang nagpa-private pa ako dati. Yun lang, para lang mas secure siya, para mas
Yung assurance. Parang assurance, para makita niya rin kung sino yung mga bagong friends ko, yung mga yan. So, nakikita niya kung sino yung mga nakakasama ko. Kasi, andun na lahat sa social media kung sino yung mga kaibigan mo, kung sino yung mga nakasama mo, saan kayo napunta. So yun, mas sa akin, tingin ko mas okay, mas public, para mas alam din, para aware din yung mga tao nasa paligid na. Oy, may asawa yung mga mosang dyan. Ano ko yan? Kumbaga, sila na yung magsasabi na, ay, may asawa yan, may anak yan, ganyan. So, yun, sa akin, mas siya, okay na i-post. Para sa akin na, oo, kasi ma-social, ako kasi pala post talaga ako. Ma-social media ako, gusto ko, nagpe-flex ako, gano'n, nung about sa akin, ganyan. Kumbaga parang, no matter what happen, kung ayaw nyo nang pala post sa social media na partner or wala akong pake kasi ipopost ko pa din yan, gano'n. Kasi, Magkaroon ka na, kanya-kanya naman tayo eh. Kung hindi ka pala post sa partner mo, ako pala post ako. Iba yung sa akin. Parang, at saka di rin naman sa lahat ng bagay. Nito lang siguro, naging active ulit sa social media. Pero, ayun nga, ayun pa, ma-edit ako. Mahilig ako mag-edit ng video, ng picture. Kaya siguro gano'n, gusto kong nakita Dikit lang din sa hobby or sa trabaho. Kaya parang okay lang mag-post. Ayun na yun. Sa akin, okay din sa akin i-post yung partner. So, sobrang techy na talaga ng ngayon. Like, umikot na yung natin sa technology, sa mga social media platforms. Okay sa akin kasi para awareness, yung ganyan na, ito, yun nga, sabi din ni Francis na ito yung tatay at anak ko. Yung parang sobrang nakaka-proud ng kahit hindi kayo yung maging proud sa akin, ako proud ako para sa binubuo kong pamilya, ganyan. Kasi pag nakita mo nakasmile yung mga anak mo, ang sarap niya i-post kasi ang mas nakakakilig sa akin ngayon kapag sinasabihan yung anak ko, ang pugi ng anak mo. Gano'n, yung parang sa akin, parang paano pa ginawa yan? Oro ko ba? Ano na yun, parang biggest flex na yun. Oo, sobrang Biggest compliment na yun na maririnig ng magulang. Pag lagi ako nakakarinig nun, ang naman talaga ni Lord na May binigyan ako nun. Tsaka ito pa, kasi pala siya, memories. Oo, sabi yun. Ano na siya Masaya eh, pa parang siya. Parang may nababalik-balikan ka rin pag Kaya katulad niyan, bagong baby. bagong baby, like yung dati kasi sa photo album, di ba? Oo. Ngayon kasi, titignan mo na lang Ngayon, bago na. yung pag-level up ng anak mo or yung mga milestone ng mo, ay, ganito lang kalit yung sa akin, para sa akin, okay din i-post talaga yung partner. Lalo na pag may mga makakate, makaharap. Ay! Pero, Ay, ka dyan! ay! Pero dati alam mo ba, nang niligaw ng sa akin si Alvin, hindi ko pa talaga din pinupost si Alvin. So, Ay, ang sabi niya sa akin, ba't di mo pinupost? Mapa-question siya Oo, sa'yo. kasi sabi ko, hindi pa naman kasi din talaga tayo. So, Kumbaga, parang ayoko din. pero totoo Ano yun. tawag Parang dito ayaw sa kita mata? paasahin. Ma-evil eye. Baka ma-evil eye. Okay. Pero talaga, hindi pa, yung mga achievement ko, hindi ko pa talaga ito pinupost. Kaya, Pagkagulat lang. yung mga minsan nga daw, yung sa evil eye nga, sabi nga din sa akin, ba't pinupost mo yung anak mo, ma-evil eye yan, ganyan, ganyan. Sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Sa evil eye. Naniniwala ako sa evil eye, pero pagdating sa family or lalo sa mga anak ko, hindi ako naniniwala na gano'n. May evil eye. Hindi ko sinatanggap yung mga negative energy Oo, pagdating ako sa din eh. family or sa bahay. Kasi, gago ba kayo? Pero alam mo sabi sa akin, Ayo. alam mo, magsuot ka ng, sabi sa akin ng mahal, magsuot ka ng evil eye charm or any So, Kasi, pinasok ko. Natunog ka lang. bakit? Bakit? Nasa gate ka pa lang, alam na andyan na si Rosella. Magsuot ka ako doon kasi parang daw, Andyan na si ayun na, Rosella. ang dami daw nagsiselos, ang dami daw nagagalit, ang dami daw, Pero kasi sa totoo lang guys, dati naman walang evil eye. oo nga, chismos ka lang eh. So, parang na lang siya sa paniniwala. Pero pinamagandang evil eye sa akin. Mayaman niya. Manifestation! May pera yan. Sana. Sa dami niyo nagdadasal nun, naway babigyan tayo. So, yun nga, last muna natin tong question na to. Yung conflict and forgiveness. So, paano mo malalaman kung worth it bang ipaglaban yung relationship? Sa akin, based on my experience, paano ko malalaman kung worth it ipaglaban? Dahil din sa siguro,
lahat ng pinakita sa akin ni Mami, simula nung naging kami, worth it si Mami ipaglaban. Yun yung masasabi ko kasi ano siya, talagang hindi mo siya makikita sa iba. Ang ganon-ganon. Kumbaga parang si Mami yung talagang masasabi kong worth it na sa akin, worth it na ipaglaban, worth it na ipagmalaki. Kasi sobra yung ano ni Mami sa akin, pagtsatsaga. Sobrang tsaga ni Mami sa lahat. Tapos sabay sa mga anak niya maasikaso. Hindi lahat yun nagagawa ng mga babae. Hindi yun lahat na nagagawa ng mapipili mong partner. Kaya nga sabi ko sa una pa lang, siguraduhin mong ipipili mong partner is talagang worth it ipaglaban hanggang huli. Yun yung sa akin. Sa akin, anong malalaman kung worth it ipaglaban ng relationship kapag mahal yung pa yung isa't isa. Kasi, ayun nga, tulad ng sabi ko nung una, hindi naman mag-work ang isang relationship kapag yung isa na lang lumalaban. Ngayon, lalo pa ngayon, based on my experience na lang din, na kapag parang ikaw na lang yung kumakapit sa relasyon na yun, parang wala nang mangyayari kasi nga, ikaw na lang yung nandun sa relasyon na yun. Kumbaga, parang magiging One-sided love. Oo, one-sided one-sided love. Wala nang mag-e-effort sa inyong dalawa kasi ikaw na lang talaga yung magbibigay at magbibigay ng effort. Parang mahalin ka niya. Kaso, ang mangyayari nga nun, wala na kasi nga. Hindi give and take yung nangyayari. Oo. Kumbaga ikaw na lang. Nagiging one-sided relationship na lang. Oo. Kumbaga, piniplis mo pa na mahalin ka kahit di ka nang mahal ka nun. So, ayun yung, ang worth it yung paglaban yung parehas. Yung kahit magulo na, pero yung tinatry nyo pang ayusin. Ikaw pa rin pipiliin. Oo, ikaw pa rin yung pipiliin. Ganyan. Ayun yung nun. Parang, syempre kapag nakikita mo yung tao na pinaglalaban ka na kahit hindi kayo okay, parang may problema tayo, ang laki ng problema natin. Pero pagka halimbawa, Hindi kayo naiiwan. yung parang nandun na kayo sa baba, pero na... Kaya natin. Ganon, guys. Baka maiyak pa. Charot. Ayun na, ang ganda din talaga ng palawan ng dalawa kasi yun nga sa mga experiences is yung mga worth it ipaglaban. Pag worth it ka din ipaglaban. Kasi pag hindi ka na talaga mahal, pag nga naman talaga pagsisisigan mo yung sarili mo. Kasi ako 2 years ago. Ay, alam yung kwento ko. Natala yung sunod na episode dito pas Ikaw kasi hindi ka nakita sa future eh. Hindi nakita sa future. Ako 2 years ago din naman. Sorry guys. For the last question, paano mo malalaman kung worth it bang ipaglaban yung relationship? Malalaman mo lang worth it ipaglaban yung relationship kapag parehas kayong lumalaban. Kasi, yun nga, pag one-sided lang talaga yung pagmamahal ng isang tao is hindi na siya wala nang kabuhay-buhay para pagpatuloy pa. Kahit gaano katagal yung relationship nyo na binild, 7 years, 11 years, kung pag yung tao is yung bumitaw na. Kasi sa trinay ko naman din talaga yung paglaban. Pero kung yung tao nga is hindi na lumalaban, hindi ka na pinipili. Siya na yung bumitaw. Siya na yung bumitaw is, yun nahayaan mo na. Kasi baka may mga tao pang dumating sa'yo na mas deserve ng pagmamahal na ibibigay mo. Yun nga yun, nangyari sa akin. Sobrang deserve ipaglaban nitong ngayong relationship ko kasi parehas na kami Parehas na kayo nagmamahal. Parehas na kayong kumikilos. Oo, parehas na rin kami nag-build ng gusto naming Relationship. Parehas na kayong bumubuo ng pamilya. Maayos, healthy relationship. Kasi kapag may mga umaaligid-aligid dyan, ngayon ipaglalaban ko na to. Ito ang ipaglalaban ko na kasi iba din talaga pag may anak ka na din talaga. Kalaban-laban na rin talaga yung pag may mga pero may mga ibang partner kasi na yung iba pumapatol. Ba't nga naman daw yung iba yung aawayin mo, bakit daw hindi yung partner mo yung aawayin? Pero kung yun lang din masasagot ko, what if naman kasi yung partner mo wala naman din talagang ginagawa. Meron lang talagang ibang gustong pumasok. Siyempre, awayin mo na ba't mo awayin yung partner mo kung wala nang ginagawa? Di awayin mo yung taong Masira. Gusto mang ibasa. Oo, gano'n. Pero, yun nga, pag worth it kalaban-laban, ipaglaban mo yung kung anong sa tingin mo tama.
So yun guys, dito muna namin puputulin itong kwentuhan na to, itong podcast namin na to. And kung umabot ka sa dulo ng podcast na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Support Filipino Vloggers. Guys, follow! Follow! Follow nyo sila guys. Okay, bye! 6-7!